13 taon nang matuling lumipas bago bumalik sa Pilipinas si Juan Crisostomo Ibarra. Siya ay naging kilalang kilala sa pangalang Simon sa kanyang pagbabalag kayo bilang isang mayamang mag-aalahas. Si Basilio, ang binatang malapit nang matapos sa pagkamanggagamot, ang unang nakatuklas sa lihim ni Simeon. Noche Buena noon at nagsadya si Basilio sa libingan ng kanyang ina. At habang siya ay naroroon, ginugunita niya ang kanyang pinagdaanang buhay. Babalik na sana si Basilio sa bayan nang nakita niya si Simeon sa isang kagubatan na nagbubungkal ng kanyang kayamanan. Hindi naman nagkaila si Simeon. Nagtiwala siya kay Basilio at dito'y ipinagtapat niya sa binata ang kanyang hangaring maghiganti sa pamahalaang umapi sa kanya at sa kanyang mga magulang. Hinikayat ni Simeon na makiisa sa kanya ang binata, subalit ito'y hindi sumang-ayon sapagkat ayon dito'y ibig niyang makapagtapos ng pag-aaral. Gayunpaman, kahit tumanggi na si Basilio sa naging alok ni Simeon sa kanyang pag-uusap noong Noche Buena sa libingan ng mga Ibarra, nagtungo pa rin ang mag-aalahas sa binata isang gabi. Nakiusap siya kay Basilio na ito na sana ang mamuno sa isang pangkat na siyang gigiba sa pintuan ng kumbento ng Santa Clara upang agawin si Maria Clara habang may nagaganap namang kaguluhan sa iba't ibang puok ng Maynila na isasagawa naman ng kanyang mga tauhan. Hindi matingkalang pangipuspos ang nadama ni Simeon nang sabihin sa kanya ni Basilio na sumakalang buhay si Maria Clara ng hapong yaon. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, ang himagsikang inihanda ni Simeon nooy hindi na isagawa. Hindi matingkalang panggigipuspos ang nadama ni Simeon nang sabihin sa kanya ni Basilio na sumakabilang buhay na si Maria Clara ng hapong yaon. Dahil sa hindi inasahang pangyayaring ito, ang himagsikang inihanda ni Simeon nooy hindi naisagawa. Julie, anak na dalaga ni Cabezang Tales, ay katipan ni Basilio. Si Cabezang Tales, ang kaawa-awang inagawan ng lupain ng korporasyon ng mga praile. Inilaban niya ito ng usapin sa hukuman, subalit siya ay natalo. Hinuli siya ng mga gwardiya sibil habang binabantayan niya ang kanyang lupain. Sa kabilang dako, Julie ay pumasok na alila kay Hermana Penchang upang makaipon at magkaroon ng karagdagang salapi para ipatubos sa nakukulong na ama. Nang lahat ng ito'y mabatid ni Basilio, tinubos niya ang dalaga sa pagka-alila. Ibinili rin niya ng kubong mapaninirahan si Julie at ang nuno nitong si Tandang Selo na naging pipi simula nang si Julie magtungo sa tahanan ng kanyang bagong Panginoon. Lubos na pinagsikapan ng kapisanan ng mga kabataan na kinabibilangan ni Basilio ang makapagpatayo ng akademya sa wikang Kastila. Ang kanilang pagsusumikap ay di nagkaroon ng katuparan sapagkat hindi dininig ng mga kinauukulan. Ang kanilang pagkabigo ay pinagdiwang nila sa pamamagitan ng isang piging na idinaos sa isang pansiteria. Ang 14 na binatang labis na nagdamdam sa nangyari sa kanilang kilusan ay dumalo roon. Malubha ang lagay ni Kapitan Tiago noon, kaya hindi siya nakadalo sa piging. Kinabukasan, pinaghuhuli ang mga mag-aaral na kasapi sa samahang nagpiging ng sinundang gabi. Si Basilio ay kabilang sa mga hinuli.
kumbento upang humingi ng tulong kay Padre Camora para kay Basilio. Naging sanhi ng kamatayan ni Julie ang ginawa niyang pagtalon sa bintana ng kumbento pagkatapos niyang tumungo roon at makipagkita kay Padre Camora. Tumulong na makalabas sa pihitan si Basilio ay si Simon. Dala ng mga kasawiang sinapit, kusang loob na inihandog ni Basilio ang kanyang paglilingkod sa inihahandang paghihimagsik ni Simon. Nang mabilanggo ang mga estudyante at nakipagkala si Paulita Gomez sa kanyang kasintahang si Isagani at nangakong pakakasal kay Juanito Pilaes, isang mistisong Kastilang Kuba. Sa tulong ni Simon ay napadali ang kasal ng dalawa. Pinautang ni Simeon ng salapi ang ama ni Juanito upang bilhin ang bahay ni Kapitan Tiagong nooy sumakay-libelang buhay na. Ginayakan at binago ang ayos ng bahay bilang paghahanda sa kasal ni Juanito at Paulina. Isang kiosko sa Azotea ang pinamahalaang maitayo ni Simeon na siyang magiging kakanan ng malaking panauhing inanyayahan sa naturang okasyon. Pinalagyan niya ng pulbura ang mga dingding ng kisame, gayon din ang lahat ng sulok ng kiosko. Ang magpapasabog dito ay isang lamparang may dinamita na ihahandog ni Simeon sa mga ikakasal. Hindi lamang ang kioskong iyon ang sasabog, kung hindi ang buong bahay at lahat ng laman nito. Magiging hudyat ng pangkalahatang paghihimagsik sa buong Manila ang pagsabog na yaon. Alam ni Basilio ang mangyayari at nagmasid-masid siya sa labas ng tahanan ang mga bagong kasal na makita niya si Isagani. Kinaawaan niya si Isagani. Ipinagtapat niya ang mangyayari at niyaya niya si Isagani na lumayo sa puok na yaon. Hindi pinakinggan ni Isagani si Basilio. Ang pag-ibig niya kay Paulita ang nanaig sa kanya at ang hangaring mailigtas ito sa panganib. Samantalang ay unti-unti nang lumalamlam ang lampara. Biglang tumungo sa bahay si Isagani, pumunta sa kiosko, sinambilat ang lampara at mabilis na inahagis sa ilog. Sa nangyaring iyon, nabigo ang balak ni Simon. Naging takas siyang pinanghahanap ng mga may kapangyarihan. Nagtungo si Simon sa tahanan ni Padre Florentino na nasa may dalampasigan ng dagat Pasipiko at doon ang nagtago. Umabot sa kanyang kaalaman na darating na ang mga huhuli sa kanya. Kaya siya ay uminom ng lason. Bago namatay, pinagtapat niya kay Padre Florentino ang tunay niyang pagkatao at ginawa niyang paghihikayan sa mga may kapangyarihan upang apihin ang mga mamayan at nang sa gayoy mapaghimagsik ang mga tao sa pamahalaan. Itinapon ni Padre Florentino sa dagat ang kahon ng kayamanan ni Simeon pagkatapos na ito'y mamamatay. Ang ganito is nagawa niya upang anyay huwag nang maging sanhi ng kasamaan, magliis sa katwiran at magbunga ng kasakiman. Nang ang lahat ng ito ay mabatid ni Basilio, biglang tumungo sa bahay si Isagani, pumunta sa... Wait lang, huwag kang gumanon. Waki! Sino ba picture sa'yo? Wait lang!
Video man di ay ni, sa mani. Wala man yung gikuha ng picture. Video. Papraile. Inilaban niya ito ng ang usapin sa hukuman, subalit siya ay natalo. Hinuli siya ng mga gwardiya sibil habang binabantayan niya ang kanyang lupain sa... Dandan ba? Dandan ba? Dandan ba? Dandan ba?